Yan. Okay, so good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli, ang inyong abang lingkod. So nang panig ng mundo kayo naroon, dyan lang kayo. Nung nakarang araw, just few days ago, eto hong si Ramon C. Ang ng San Miguel Corporation, walang iya, nag-offer. Sabi niya, ako na, tulungan ko na kayo mga Metro Manila mayors. Ako na magresolba ng problema ninyo sa baha dito sa Metro Manila. Sabi niya. At no cost to the government. Wala kaming hihinging special treatment. Only thing that I asked for is the authorization to do our job. Libre. Sabi niya, walang tax credit, walang kahit ano. Yung corporate obligation namin, gagampanan namin. Magbabayad kami ng tax. Wala kaming hihingiin sa inyo. Basta payagan nyo lang kami. Ako na gagastos, bibili ako ng lote, patayuan ng bahay o pabahay para ron sa mga madi-display. Kasi nga, di ba, yung Tulyahan River, may tinitingnan nga ako sa Google Earth kahapon na portion ng Tulyahan River. Naku po, bandang parte ng malapit sa Valenzuela at Novaliches, may portion doon na parang tinatabunan yung ilog eh. Tsaka may parte na di malapad, biglang may lupa na ritong marami. So, yun? Pag tumigas yung, kasi ginagawa, dinidredging, itatambak sa isang portion sa kantuhan. Pag tumigas yun, babahayan. Patay. Diba? Dapat yung ilog, pare-pareho ang sukat para hindi po naiimbudo ang tubig. Yun ang sinasabi ni RSA. Para tuloy-tuloy ang daloy ng tubig. Ngayon, di ba pinuna ko nung nakaraan? Sabi ko, bakit gano'n? Nauna pa yung Laguna na i-grab yung offer. Umaksyon mismo ang gobernadora nila, si Sol Aragones. Bakit ang Metro Manila, di ba? Kaliit-liit lang mga nasasakupan ng mga mayors, imposibleng ang City Council, hindi rin nakarating sa kanila yung offer na yun. Hello? Hindi naman sila mga bobo dahil meron naman pong social media ngayon. They can watch the video ng in-offer yun. May authorization ng inihingi. Wala akong pumapansin. Quezon City Mayor, nagpasalamat lang. Iba ho yung pagpapasalamat sa pagtanggap. Kay Isko Moreno, pre-approve na. So kailangan na lamang po doon ang konkretong aksyon ng City Council. Isang pre-approve, isang thank you. Ang kailangan po natin, buong Metro Manila mayors, mag-approve sila kasi gagawin nila yung kanilang ino-offer na trabaho ng sabay-sabay. Hindi po yung gawang gobyerno na pakupal-kupal. Ang gagawin tignan nyo yung MRT-7. Ang MRT-7, pwede pong matapos ng buong-buong yan ng 2 taon doon sa mga lugar na wala pong problema sa right-of-way. Pag may problema sa right-of-way, that's another story. Okay? Paano ko nasabing in 2 years, kayang tapusin yan? Di kumuha ka ng ito yung standard na plano. Diba? Andiyan ang standard na mga, yung specifications ng bawat parte ng proyekto. Di kumuha, ipakontrata mo ngayon yan sa iba't iba per phases. Isang istasyon, isa yung gagawa. Diba? Kada isang istasyon, ang dami ritong marami po ritong quadruple A. Nandiyan ang St. Gerard, nandiyan ang mga kumpanya ni yung nakalaban ni yan si Diskaya. Hindi. Sabihin, yung mga matitino, syempre, di ba? Since meron naman pong isang standard, syempre, kaya nila EEI, SMDC, di ba? Yung mga matitino, yung mga kilala talaga ng mga kumpanya, di ba? Pwede naman yun eh. Ilan yung istasyon? Ganun, sabay-sabay gagawin. Sabay-sabay ang butas, anak ng putya dito sa Pilipinas, pati ba naman sa mga ganyan, may corruption pa rin. Isa lang ang papaborang kumpanya. Kaya po, inaabot halos 10 taon ang isang buong kahabaan ng release ng tren. Pero pag pribado lang ang may proyekto, nako, sabay-sabay ang pagkakayari. 'Di ba? Kasi sabay-sabay ang curing period. Tapos dating yung mga materyales sabay-sabay. 'Di ba? So
menos abala, menos disgrasya, di ba? Mabilis ang trabaho. Yun ang plano ni na RSA. Kaya gusto nila, lahat ng mga Metro Manila mayors, yung mga city council nila, bigyan na sila ng approval. Tama ho kayo dyan, sir. Dredging ang pinagkakakitaan ng mga yan. Diba? Yung dredging ang ginagawa. Rito nga lamang sa amin yung dredging na lupa, yung burak, inilagay dun sa kabilang gilid. Doon naman yung tumaas. Itong kabilang binayaran, yun naman ang nawala. Nililipat lang, yun nga yung sinasabi ni PBBM Ililipat mo lang, pag nag-dredging ka, kukunin mo yung silt, ililipat lang nila sa kabila Pag inalis yun, maganda sana kapag inalis. Hindi, inililipat lang Di ba? Sinasadyang paulit-ulit ang trabaho. Ngayon, kapag ka San Miguel ang bumanat dyan, tingnan yung ginawa nila sa Pasig River. Hindi naman hindi na katulad ng araw na sobrang baho. Malalaman mo pag malapit ka sa Pasig River during 90s, the time of Ramos, naka po. Bagamat sila yung nagsimula ng proyekto ng rehabilitation ng Pasig, di ba? May programa ng Piso para sa Pasig. Alam naman po nila na it will take like 15 years, 20 years bago talaga maging maalis yung mga dumi, mga basura, yung baho dyan sa Pasig River. Pero noong mga 90s na yon, nung estudyante ako, alam mo pag nasa Quiapo ka na, baho, alingasaw ng ilog. Pag nasa Guadalupe ka, alam mong nandiyan ang Pasig River. Bakit? Sakit na sa baga Di ba? Okay naman sa akin si Isko Moreno. Pareho naman silang may strength, pareho naman silang may weaknesses. Okay? Okay naman sila. Kay Hani Lacuna, ang strength niya, binayaran niya yung mga utang na iniwan ni Isko. Yung responsibility iniwan sa kanya. Ang problema, naging tamad, bumaba. Tapos ayaw niyang exposure. Kay Isko, baliktad. Gusto niya ng may utang. Gusto niya ng exposure. At saka kay Isko, mabilisan ang kilos. Di ba? May kanya-kanya silang strength Kaya lang si Isko, mukhang prone itong madidemanda sa Commission on Human Rights. yung pagpapalayas sa mga homeless, yung may mga bahay, pinagigiba bigla. Alam ko, hindi pwedeng basta-bastang ganun Di ba? Kaya lang mukhang nauunawaan na rin siya ng iba na kailangan talaga ng decisive action. At yan ang kailangan ng mga Metro Manila mayors na dapat nga ang nauna po ritong natatarantang nag-aproba, Valenzuela. 'Di ba? Sila yung yung nandun sa lugar mismo ng Tulyahan Quezon City. Tapos Navotas. Yung mga dinadaanan ng ilog na yun, yung dapat sila yung mga nanguna na sa pag-aaproba. Ngayon, anong sabi ni Ping Lacson? At lalo po, palagay ko, malabo na talagang aprubahan ng Metro Manila mayors yan sabi ni Ping Lacson, ipagpalagay na natin, ipagpalagay natin, nabigyan ng authorization sina Ramon Ang na RSA na gawin yung kanilang in-offer na libre. Absolutely free, sabi niya. Isusulong ko sa budget process, na para sa 2026, mabawasan yung pondong ilalaan para sa DPWH at MMDA flood management program dito sa NCR. Tama lang yun. Tama lang naman po yun. Diba? Yun naman ang dapat to. Ano yun? Bibigyan pa rin sila ng pondong hinihingi nila. Tapos yung nagpakahirap, iba yung nagtrabaho at gumastos. Kaya lang, isa lang po talaga ang consequence dito, gaya nga ng sinabi ni Ramon Ang, mawawalan na kayo ng kita. Di ba nung kausap niya yung mga mayors, sinabi niya na yun, tabay tawa, mawawalan na kayo ng kita. Yun ang katotohanan doon. Di ba? Nagkakabukingan ngayon. Kung tong mga politikong ito, talagang para sa bayan. Di ba? Ano ang ipalulusot nila? Bakit hindi nila tinatanggap yung offer? Samantalang nanghihingi sila ng pondo, di ba? Nakikipag-usap ko sa kongresista, sa senatong, congressman, senatong, pondohan nyo naman tong proyektong ito, magpapasko na, wala kaming pamigay ng pamasko, wala kaming makunan tuloy ng SOP.
No, 'di ba? Ngayon ito libre, walang gagastusin, ayaw kumilos. 'Di ba? Ang laki ng problema ng Metro Manila, mga mayors dito. Ng mga miyembro ng council. Sabihin man natin, gusto ng Metro Manila mayors, pero ang pinakatunay pong salarin diyan ay ang city councils. 'Di ba? Yung mga konsehal natin, ang mga may salarin diyan, ang mga salarin diyan. Parang ang sarap nga magtanong pag minadaanan ako naglalakad na konsehal na, "Kaunsi, kamusta na? May balita na ba ron sa offer ni RSA? Ba't parang hindi nyo ina-action ang i-authorize mayor na tanggapin yon?" Di ba dapat ina-approve nyo yun? Hindi na kayo wala na kayong hihingiing pondo. Di ba? Diyan po na pagkikita talaga kung papaano yung sinasabi nga ni Mayor Magalong, the anatomy of corruption in the Philippines. Diba? Yung pondo ng isang proyekto, pagpaparte-partihan nila yan. Sino ngayon ang kawawa? Yung gagawa ng trabaho. Mapipilitang substandard para may maipakita na natapos, para may compliance. Ngayon, sino naman ang magsasabi na nag-comply sila? Di syempre, ito ring nakinabang sa parte-partihan ng pondo. Diba? Yeah, I agree. Ibang mayor, congressman, senators, magkakasabwat. Hingi ng pondo yung sa senador, papupondohan ng senador. May party na siya, may SOP na yon. Dumaan sa kongreso pa yan para magka-budget. So kung sino yung nag-sponsor doon, o sino yung nag-sulong nun doon, may parte rin. Diba? Pagdating doon sa pagbaba sa mayor, meron din si mayor. Yung mga konsehal, hindi papayag na wala yun. Mag-iiyakan yun. Mabubuking siya. O ibubuking, meron din yun. Pagbaba doon sa barangay, ang barangay chairman may epal din. Hindi yan pwedeng gawin dito sa lugar ko. Hindi yan pwede. Ayaw namin. Sampalin ngayon ng pera. Pak! Bakit hindi nyo agad sinabihan kami ng maaga? Bakit parang kaliwa lang? Yung para sa council. Di bibigyan ngayon yung pambarangay council. Diba? Ang ending ngayon, ayari na yung trabaho. Imbis na yung tubo, pwede kang pumasok sa loob, hindi na. Yung hukay na lang ang kasya ang tao. Pero yung ilulubog na tubo, kalahating tao na lang. Ganon. Substandard ang nangyayari. Kaya nga nakakatawa hinukay yung dating tubo kasi bumabaha, barado na raw. Sabi ko, bakit hindi na lang tanggalin ang bara? Ano na rin daw yung tubo, sira na rin daw sa ilalim, bulok na din daw. Nung binunot, wow, fresh na fresh, bagong ligo yung tubo, buong-buong, ganda. Walang bara. Pinalitan. Yan sa Araneta Avenue, sa may City Hall ng La Funeraria Pass, may ginagawa diyang nadadaanan ko. Pinapalit ngayon dyan na tubo, semento, bakal. Naman ang nilalagay. Tinanggal yung semento. Tayong mga hayop na ba nga ito? Paulit-ulit ang trabaho. Diba? Para hindi naman kasi bahain yung lugar ng Kaliraya, dapat doon nilalagyan ng balbula yung bunganga at saka may pumping station. Diba? Na magtutulak ng tubig palabas o merong maghihigop ng tubig papunta ng ilog. Tapos yung valve nung imbornal, nung outfall, may valve yung outfall. Bubukas lang yan kapag maraming tubig galing na ron sa sa mga residente. Pag bagyuhan at umangat ang tubig ng ilog sa kanya, hindi na siya ngayon bubukas kasi mas mabigat ang pressure ng tubig ilog na umaapaw. Diba? Ganun dapat Mr. Carlos, yes, kasabwat ang mga congressman at LGUs para ma-convert into cash ang pork ng senador. Tama, di ba? Okay, abangan natin. Tingnan natin yung mga mayor natin, yung mga konsehal natin kung anong gagawin. Kung may gagawin pa palang action ba rito. Kung kakagatin. Palagay ko nag-iisip pa sila Maybe at this point, nagre-brainstorming sila. Total, wala namang mga vloggers kung sino man ang pumapressure sa kanila. Walang pumupuna sa kanila Diba? Ako nga lang ang pumupuna sa kanila, ba't di pa kayo kumikilos? Iniisip pa nila, ano kayang magandang ipapalusot sa taong bayan?
para pag umere kami, sabay-sabay kami. Dahilan bakit hindi namin tinatanggap. Baka sabihin nila, labis, may resources ang gobyerno, may kakayanan ang gobyerno, maging ang lokal na pamahalaan, nagampanan ang paglaban sa malalang pagbaha dulot ng climate change. Kaya nakakahiya na iasa sa pribadong mamamayan ang tungkulin at gampanin ng pamahalaang lungsod. Napakaganda ng layunin na inoffer, libre, walang sakit ng ulo sa gobyerno at walang sakit ng bulsa maliban sa amin. Hindi namin matatanggap ang offer. Thanks, but no thanks. Malamang sa malamang, na-express ko ng mga Metro Manila mayors, ganyan po ang tono. 'Di ba? Kasi nga, paano ngayon yung contractor? Baka yung mayor, yung konsehal, 'di ba? Yung congressman, putik sila lang din pala yung contractor na nakatago sa pangalan ng ibang tao. Yung negosyo nakapangalan sa iba, pero sila rin naman pala yung tunay na may-ari. 'Di ba? Ay nako. Sabi nga ni Rizal Mendoza, dapat private na lang gagawa para walang makurakot ang mga politiko. Dapat si PBBM or executive ang magbigay ng pondo. Dapat wala ng pondo ang congressman. Tama, dapat wala na talaga. At Senado, dapat trabaho nilang paggawa ng batas, i-approve ang batas. Kung hindi baguhin ang Constitution, sir, walang mangyayari sa Pilipinas dahil sa mga kurakot na politiko. Alam natin yan kasi pagtapos na ng termino nila, naging milyonaryo na sila. I agree. Tama po kayo dyan. Okay, so iwan na muna natin ito. Wala, ayaw nilang aksyonan eh. Wala bang mapili? Halos lahat crap. Sa kalsada na lang, kahit bako-bako pa, ay kahit bago-bago pa, nako Johnny, tokayo, yan nga, bago-bago pa eh. Yung dun sa Galas, yung nakita namin ni Go Philippines, kasi magkabarangay lang kami dati niyan eh. Alam nyo ba, nadaanan namin, galing kami ng Malacanang noon, birthday yata ni PBBM yun. Langya, binasag yung daanan, yung isang street, binasag. Hala, nung pagbalik ko, in 3 days, tapos ang kalsada, ang bilis. Sabi ko, kaya naman palang tapusin yun. Kasi may nagtitinda ron ng pares, kain muna ako. Sabi ko sa mga trabahador, bakit ang bilis yung natapos? Nakaraan, nakita ko, ginawa ninyo, binutasan nyo yan eh. Kaya yung mga may-ari ng mga magagandang bahay rito, nakadungaw sa inyo, nakasimangot yung mga mukha. Sabi, kailangan naming bilisan talaga yan. Kaya naman eh, kasi wala namang problema yung ilalim ng lupa. Maayos yung kalsada eh. Nung binutas namin, ayos pa rin yung ilalim. Walang tubig na po mga pasok. Kaya ginawa na, mabilisan lang. Pagkatanggal ng mga bato, ng mga nadurog na semento, kinuha ng payloader, tapos sa nilagyan ng forma, binuhusan the second day. On the third day, tapos ang trabaho. Hihintayin na lang ng mga residente yung curing period. Tapos sunod naman yung kabilang side naman. Diba? Para may nadadaanan. Ganon kalupit. Eto, sabi ni Josie. Opo sir, kasi taga-Galas po ako. Di ba? Meron pang bago nangyari dyan sa Galas. Pakagaling mo ng Banawe, bagong ispalto yung daanan. Hindi ba maganda yung daanan dyan? Bakit nilatagan ng spalto? At bakit tuwing malapit ang tag-ulan, saka naglalatag sila ng ispalto? 'Di ba? Ang sagot po doon, para hindi mahalata ng mga tao na maayos pa yung kalsada. Nalatagan ng spalto. Alam naman natin na ang spalto ay sensitive sa tubig, lalo na kapag gawang gobyerno o proyekto ng gobyerno substandard, tapos bago pa. Ano nangyayari? Pagkatapos ng ulan, natabunan ng tubig yung kalsada, baklas ngayon ng spalto. Diba? Ganun ang mga ang tirada nila. Nagulat ako, sabi ko, bakit kumakalampag yung motor ko? Parang may mga batong maliliit sa ilalim.
Yung naano ko yung amoy pagtanggal ko ng yung dark na ng visor ng motor dahil papunta ako kina Go Philippines eh. Makita-kita ko kung itim ng kalsada. Wow, nice. Kaya pala amoy spalto, bagong latag. Oh, pagkatapos ng ulan, kita nyo na, kalat na yung mga durug-durug na yung gilid. Ay, nako.